Naman, purihin po ating dakilang Diyos. Tingnan niyo po, minamahal. Diyos po ang pumili sa atin. Kaya nga, minamahal, at Diyos din ang may kalooban, minamahal God, sa bawat itinalaga niya. Amen. Katulad ni Pablo, minamahal, sinabi nga dito si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga kung ikaw ay tunay na mangaral ng ating dakilang Diyos, pinili ka, minamahal, magtuturo ka ng katotohanan. Katulad ng ating beloved pastor, Evangelista Wilista de Almeida. Walang takot sa pangangaral, minamahal. Kahit sa mapanganib na lugar, minamahal, ipinapangaral niya ang salita ng Diyos na may lakip na kapangyarihan. Sa bawat sasampalataya, minamahal, makikinabang siya. Amen? Pagpapalain siya ng ating dakilang Diyos. Babaguhin ang kanyang buhay. Papagalingin ang kanyang karamdaman ni Lord God. Amen? At ang proteksyon ng Diyos ay sa kanya. Amen? Yan po ang ipinapangaral ng ating beloved parents in the Lord, minamahal God. Na pag ikaw ay maglingkod sa Diyos, balit ka ng kapangyarihan ng ating pinakamahal pa Jesus, magbabago ka. Magiging banal ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mapalakpakan natin ang ating mga pan. Everybody shout, praise the Lord. Yan nyo, sabi dito, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Yan po, manawals God, ang mga paalala ng banal na kasulatan na dapat sumakanila ang kapayapaan sa bawat manawals God, mga mananampalataya ni Kristo. Makikita mo, mahal, kung sila po'y mananampalataya ni Kristo, bakit wala sa kanilang kapayapaan? Amen? Naroon nagsisigaw doon sa lansangan na talagang naroon po yung kaguluhan. Hindi nila, ang isinisigaw nila, minamahal, ay hindi ang ating dakilang Diyos. Kundi, minamahal, God, nagiging tapat sila sa tao, pero hindi sila tapat sa ating pinakamahal pa Jesus. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Minamahal, tingnan niyo po, minamahal. Sabi nga dito, minamahal, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Minamahal, mga tapat sa ating dakilang Diyos. Dapat, minamahal, kung alam nila ang salita ng Diyos, dapat tapat sila sa mga salita ng ating mga Paisos. Tapat sila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero, minamahal, hindi sila tapat sa ating malapayan. Tapat sila, minamahal, kahit mamatay sila, minamahal, God, sa kanilang pinaglalaban, minamahal, tapat sila sa tao. Hindi sila tapat sa Diyos. Pampalakpakan natin ang ating malapayan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi dito, minamahal, sa talatang ito, sa 3, purihin nawa ang Diyos at Ama na ating Panginoon Jesucristo, na siyang nagpala sa atin sa bawat pagkapalang ukol sa Espiritu sa sangkalitan kay Kristo. Tingnan niyo po, minamahal, purihin ang Diyos at Ama na ating Panginoon Jesucristo. Siya po ang ating pinupuri. Minamahal, God, sa kanila, hindi nila kilala ang kanilang Diyos. Minamahal, God, at kailanman hindi nila itinaas si Kristo na siya po ay makapangyarihang Diyos. At siyang nagpala sa atin, ibig sabihin, minamahal, nakita natin, nung tayo maglingkod sa Kanya, minamahal, God, pinagpala tayo ng ating malapay noon. Amen? Bawat pagpapalang ukol sa Espiritu, sa sangkalangitan kay Kristo. Naunawaan po natin sapagkat na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. At kung sino man walang Espiritu ni Kristo, ay hindi siya pag-aari ng ating malapay noon. Kaya alam natin yun, pag-aari tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat, minamahal, binago tayo ng ating dakilang Diyos. Pumasok ang banal na Espiritu ng ating malapay noon at nakilala natin ang mabuti at masama. Kaya kung wala kang Espiritu ng Diyos, di mo makikilala ang mabuti at masama. Pero pag may Espiritu ka ng Diyos, alam mo, manas God, ang mabuti at masama. Mapalakpakan natin ang ating malapay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya minamahal, tinawag na iglesia ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, manas God. At ito po, minamahal, ang mga gawa ng malapay ay nagiging bantog sa buong daigdig, minamahal, praise God.
Lahat ng mga gawa ng Diyos na ating pong sinisigaw, minamahal buong daigdig, minamahal, kilala nila ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Basahin po natin sa Roma 1:6 hanggang 8. Dito po sa Roma, chapter 1, verse 6 up to 8. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Yesu Kristo. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Yesu Kristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamagitan ni Yesu Kristo tungkol sa inyong lahat, na inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Amen. 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 Praise the Lord. Kaya minamahal, tinawag sa pangalan ng ating dakilang Diyos, Panginoong Jesucristo. Tayo po, minamahal, praise God. Sabi nga, minamahal, sa mga ito na kayo naman ay tinawag kay Jesucristo. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Amen? Wala naman pong manusgad wala naman pong ibang gawain na katulad sa mga mananampalataya sa Roma, minamahal, na katulad ng mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magpapahayag ng ganitong pagpapala ng Diyos na nakamtan po natin, minamahal, na sinasabi ng isang mananampalataya na dati siyang tomboy, dati siyang bakla, binago ng ating dakilang Diyos. Pinagaling ang kanyang karamdaman. Amen. Dito lamang po tayo nagpapahayag ng ganitong mga biyaya na nakamtan natin sa ating Panginoon. Sinabi nga, minamahal, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoon Kristo. Minamahal, kaya nga, minamahal, pag ikaw ay kay Kristo, minamahal, magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen. Kaya nga, sabi sa 8, kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamagitan ni Hesus Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Ang kabutihan na ito na ginawa ng Diyos sa ating buhay, minamahal, ito po'y naging bantog sa buong sanlibutan. Kaya nga pinapahayag po natin mabuti. Amen? Kaya nga yung mga ibang congregation, nakikita natin, bantog sila sa kasamaan na kanilang ginagawa. Amen? Nahayag ang kanilang pong bunga. Amen? Kaya nga makikilala mo ang bunga. Manalas God. Ang punong kahoy, manalas God, na mabuti, nagbubunga ng mabuti. Pero ang punong kahoy na masama, manalas God, ilalantad talaga ang bunga, masama din. Amen? Yan po ay church, manamahal. Amen? Everyone say, praise the Lord. Kaya naman, alam po natin na sa buong katotohanan, ang banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sapagkat naging bantog ang bawat mananampalataya. Manuskat, sabi nga dito, ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Lalong-lalo po, minamahal, nang umakyat po ang ating beloved parents in the Lord, ating beloved pastor, minamahal, sa Talipa, Hulos-Solo, nakilala, manuskat, na talagang ito po ang tunay na gawain ng Diyos at nakilala po nila na totoong man of God ang ating beloved Pastor Evangelista Wilstad Almeida. Amen? Sino pong taong matapang with God na akyatin yung isang lugar na mga katulad ng mga leon, minamahal. Amen? Na tinawag na yungib ng mga leon. Amen? Mabangis na ang mga tao doon. Pero naroon yung pag-ibig ng isang ang lingkod ng Diyos upang ang tao minamahal ay madalhan na mabuting balita ng kaligtasan minamahal upang sila po minamahal ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen. Brother, shout praise the Lord. Yan po, walang iba minamahal God makakagawa nito kung nag-iisa lamang ang ating beloved Pastor Evangelista Wilstad Almeida. Papalakpakan natin ang ating mga pan. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang salita ng Diyos, minamahal, praise God, sinabi ng Biblia, magdadala ito ng kapayapaan. Yung tunay na lingkod ng Diyos na nagdadala ng mabuting balita, minamahal, praise God, babaguhin ka
Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya't ang na kay Kristo, praise God, ay magiging bago. Amen? Pag ikaw ay na kay Kristo, magiging bago ka talaga. Nilalang. Ang dating bagay ililipas. Yung masama mong buhay dati, minamahal, ililipas si po yan. Magiging bago ka pag ikaw ay na kay Kristo. Amen? So, totoong gawain ka ng ating dakilang Diyos, magbabago ka. Sapagkat ang Diyos mismo ang magbabago sa iyo. Amen? Everyone shout, praise the Lord. Mayroon nga po man at tayong mga patutuo ng ating mga kapatiran, manamahal halos hindi maalis ang paninigarilyo, nung maglingkod sa ating dakilang Diyos, manamahal bagamat talagang gusto niyang maalis, manamahal God. Kaya dinalangin niya sa malapay noon, naalisin ang ating dakilang Diyos sapagkat talagang nakakuan na sa Kanya. Sabi nga niya, manamahal, kahit hindi raw siya kakakain, basta may sigarilyo siya, mabubusog na siya doon. Pero manamahal, nung kumilos sa Kanya ang ating dakilang Diyos, manamahal, instant na pinalaya siya ng ating dakilang. Inalis ang kanyang bisyo na paninigarilyo. Mapalakpakan natin ang ating malapay na. Everybody shout, praise the Lord. Isaiah 52 verse 7, basahin po natin. At Jeremias 33 verse 6. Dito po sa Isaiah 52, talatang 7. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa ni Yaong nagdadala ng mga dabuting balita, na naghahayag ng kapangyarihan, na nagdadala ng mga buting balita sa ikabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Dito po sa Jeremiah 33, talata po ay 6. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagabutin sila, at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Amen. Everyone say amen. Tingnan niyo po, minamahal, sa talatang ito, ang salita ng ating dakilang Diyos ay makakabuti sa tao. Amen? Hindi po makakasama. Pero minamahal, kung yung tunay na lingkod ng Diyos, ang tunay na magdadala ng salita ng Diyos, at ito po isasampalatayan ng tao, minamahal, pag naghari sa kanyang puso, babaguhin ka ng ating malpaisos. Amen? Kaya pag ang Diyos ang maghari sa iyong puso, minamahal, imposibleng bagay, minamahal God, na hindi ka babaguhin ng ating malpainon. Kasi siya na po ang titira sa iyong puso. Amen? Kaya sabi dito, anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa niyang nagdadala ng mabuting balita, na naghayag ng kapayapaan, na magdadala ng mabuting balita sa kabubuti. Announce God. Yung lingkod ng Diyos na nagdadala ng mabuting balita, ito po'y maghahayag ng kapayapaan. Hindi kaguluhan. Di mo na mahal? Kung tunay nga na mangaral ng Diyos, tingnan mo, dapat ang mga membro, manumal mayroong kapayapaan. Pag ikaw ay nandun na po, manumal sumisigaw mo na pababain ang niluklok ng ating dakilang Diyos, sumasalangsang ka na sa kalooban ng Diyos. Amen? Pero sa atin, minamahal, kung sino po yung niluklok ng ating dakilang Diyos, manahos God, yun po, minamahal, ang ating pong kinikilala. Sinusuportahan. Amen? Everyone say, praise the Lord. Naman, tingnan niyo po, nagdadala ng mabuting balita sa kabubuti na nagtatanyag ng kaligtasan. Pag mabuting balita, minimal, God, para sa kabubuti ng tao, minimal, tunay po, minimal, magtatanyag yan ng kaligtasan. Totoo, minimal, na dito ka maliligtas. Kasi nakilala mo, God, ang katotohanan. Nagpalaya sa iyo ang katotohanan. Sabi ng Juan 8:32, minimal, at yung makikilalang katotohanan, ang katotohanan ang papalaya sa iyo. Amen? Alam mo, naman sa katotohanan ka at alam mo, mayroon kang kaligtasan sapagat nandito ka sa katotohanan. Amen? Napalaya ka sa iyong bisyo, na karamdaman, nadalhan ka ng Diyos ng karamdaman. Manamahal. Sabi nga, sa nabasa natin sa Jeremias 33 verse 6, manamahal, magdadala sa iyo ng kagamutan. Amen? Dadalhan ka ng kapayapaan. Amen? Yan po, manahos God, ang totoong salita ng ating dakilang Diyos. Pag maghari sa iyong puso, manahos God, ang mga salita ng ating malapay noon, ang ating dakilang Diyos maghari sa iyong puso, manahos God,
tunay nga po, minamahal, makikinabang ka, pagpapalain ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo po, minamahal, sabi sa talatang 33:6, na ito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghayag sa kanila ng dikawasang kapayapaan at katotohanan. Kaya mo na mahal, ang ipapangaral po natin, minamahal, ay katotohanan. Amen? Sabi nga, minamahal, hindi po yung ililingid ang katotohanan. Hindi dapat minamahal ang mga miyembro, minamahal, may mga kanya-kanyang sariling Biblia. Sapagkat ito po ang katotohanan. Ang salita ng Diyos na magmumulat sa iyo upang ikaw ay makalakad sa mabuting daan. Pero pag ipagbabawal mo, minamahal, na magdala ang miyembro ng Biblia, minamahal, wala ka sa katotohanan. Samantalang sinabi ng Biblia, minamahal, yakapin mo ang salita ng Diyos, minamahal, pag-aralan mo araw at gabi upang magkaroon ka ng mabuting kawakasan. Amen? Hindi po ililingid sa mga miyembro ang salita ng Diyos. Ikaw lamang nakakalam. Paano nila makikita na mali na pala ang kanilang ginagawa? Manasgat, ikaw lang ang nagtuturo. Pero pagbasahan mo ang Biblia, tuturuan ka niya. Manasgat, at magkakaroon ka ng conviction. Amen? Sapagkat na mangungusap sa iyo ang salita ng Diyos. Amen? Na mali pala ang ginagawa mo. Amen? Iyon na mahal, nakinabang tayo, dinalhan tayo ng kapayapaan. Sabi nga, magdadala ng kagalingan at kagamutan, ginamot ang ating karamdaman. Amen? Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, ang makitungin pinagaling ng Diyos. Amen? Kung paano noon ang ating malapay nagpapagaling ng mga sarit-sari mga karamdaman, hindi po nagbabago ang Diyos. Siya noon kahapon at magpakailanman. Amen? Si Jesucristo, siya noon kahapon at magpakailanman. Amen? Hindi po nila pangaral yan. Jesus Christ, yesterday, today, and forever. Hindi nila ipapangaral yan. Hindi nagbabago kung paano noon, Manos God, na ang Diyos, Manos God, ay nangangaral ng Ebanghelyo, nagpapagaling ng masarit-sari mga karamdaman. Wala tayong tinataas, maging ang mga apostolis, tinataas nila ang ating dakilang Diyos. Siya ang nagpapagaling sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Naniniwala sa Kanyang mga salita, gumagaling ang mga lumalapit na sumasampalataya sa ating pinakamahal na Jesucristo. Kaya nga pinagpala tayo, sinampalataya natin ating mahal pa Jesucristo, pinagaling ang ating karamdaman, binago tayo ng ating mahal pa Jesus. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maghayag sa kanila ng dikawasang kapayapaan at katotohanan. Mabubuksan talaga ang unawa mo. Pagkatotohanan, Manuel's God, magkakaroon ka ng kapayapaan, hindi kaguluhan. Amen? Kaya pinagpala po tayo ng ating dakilang Diyos. Sabi nga, walang kaligtasan, Manuel's God, sa kinalagyan ng mga relihiyon, Manuel's God, na wala sa katotohanan. Ipuputulin, ihagis sa apoy, Manuel's God. Ganyan po ang kalagayan po, Manuel's God, sapagkat sabi ng Biblia, kaligtasan ay malayo sa masama. Amen? O basahin po natin sa Psalms 119 verse 155. Ito po sa awit, chapter 119, verse 155. Kaligtasan ay malayo sa masama, sapagkat hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan mo. Amen. Amen. Tingnan niyo po sa talatang ito, imposibleng maligtas po manamahal ang isang punong kahoy na nagbubunga ng masama. Kaya nga sabi dito, malayo sa kanila ang kaligtasan, sabi dito, sapagkat hindi nila hinahanap ang palatuntunan ng ating dakilang Diyos, kundi manamahal, yung sarili nilang kagustuhan. Yung palatuntunan po nila, hindi po palatuntunan ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung manamahal, mayroon silang sariling gagawing libro, lalabagin nila, gusto nilang pasunurin ang Diyos sa kanilang utos. Ayaw nilang sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Paano ka maligtas, minamahal, na kahit gagawa ka ng masama, lalabag ka sa batas, minamahal, paano ka maliligtas? Amen? Sabi dito, kaligtasan ay malayo sa masama sapagkat hindi nila hinahanap ang mga palatuntunan ng ating pinakamahal pa Jesus. Amen? Kaya minamahal, kaya nga, sabi dito, basahin po natin, hindi po talaga pwedeng maligtas sapagkat ang sinungaling, minamahal, ay at ang mamatay tao na hindi po
magmamana ng kaya ng Diyos. At wala ito po naman, kaya nga malayo sa kanilang kaligtasan. Juan 8:44, basahin po natin. Dito po sa Juan Kapitulo 8, talatang 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Amen. Yun, na mahal. Ikukubli yung kasinungalingan, mapagtakpan yung kanyang gawang masama, minus God, gagamitin ang maraming miyembro. O, sabi nga ng isang artista, minamahal, nagalit yung artista, minamahal, sapagkat nandun sa mga lansangan, pati mga bata, minamahal, naarawan, naulanan. Samantalang sinabi niya, minamahal, nandun po yung kanila pong mga nasa sa Manila Hotel, 5-star, yung kanila pong mga ministro. Amen? Ipinagtatanggol yung kasinungalingan kaysa katotohanan, minumahal ka. Amen? Kaya nga sabi dito, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamatay tao buhat pa ng una at hindi nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan at siya nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Ewan na mahal, wala talaga sa katotohanan. Kaya hindi po magbubunga ng mabuti, praise God, ang masamang punong kahoy. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya tingnan niyo po na mahal, ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa tao. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya dapat nyo naman hanapin ng tao ang katotohanan. Amen? Para mapakalaya siya. Pag mapalaya ka sa ng katotohanan, naman magkakaroon ka ng bungay sa kababanal at ang wakas ito ay buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa apoy. Sabi po ng Roma sa 6:22, Manals God, pag ikaw ay nasa katotohanan, mapapalaya ka ng katotohanan, Manals God, magkaroon ka ng bunga sa ikababanal. Babaguhin ka ng ating dakilang Diyos at magkakaroon ka ng kagalakan at mabibihisan ka ng damit ng kaligtasan. Tatakpan ka ng katuwiran ng Diyos. Amen? Yung katuwiran ng Diyos ang magmanifesto sa iyong buhay. Yung righteousness ng ating Panginoon, hindi po righteousness ng tao. Amen? Kasi naman, yung righteousness ng tao, naman, God, para maipagtanggol lang kanyang sarili, naman, tatakpan ang katotohanan ng kasinungalingan. Amen? Pero pag ikaw, naman, God, maibis mo si Kristo, naman, God, tunay nga po, magiging bagong nilalang ka. Basahin po natin ang ating last verse, Isaiah 61 verse 10. Ito po sa Isaiah chapter 61 verse 10. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong ng bulaklak, at gaya ng kasintang babae na naggagayak ng kanyang mga hiyas. Amen. Amen. Tiyan niyo po, minamahal, magagalak ang iyong kaluluwa. Sabi ng Biblia, pag makilala mo siya. Amen? Kaya nga, sabi nga, kayo napapagal ng luba, lumapit kayo sa akin at bigyan ko kayo ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Hindi po kaguluhan. Manamal, ang dadalhin ng Diyos sa iyo, bagkos, manamal, mapapayapa ka sa kagalakan na ibibigay sa iyo ng ating mahal na Jesus. Amen? Sabi nga dito, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos. Hindi po manamal malulungkot, bagkos magagalak. Sabi nga, minamahal, magagalak ang iyong kaluluwa sa iyong Diyos, Manals God. Sapagkat sabi niya,
Sabi dito, sapagkat bibihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Amen? Tingnan niyo po, minamahal. Pag babaguhin ka ni Kristo, minamahal sa God, tiyak mo may kaligtasan ka. Pero pag di ka binago, minamahal, kahit na araw-araw ka sisimba, gawin mo na lahat ng bagay, ibigay mo ang iyong lupa sa iyong church, minamahal, pag hindi ka naman binago, wala kang damit ng kaligtasan. Amen? Wala, minamahal, praise God. Tiyan mo, bibihisan kanya ng damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran. Minamahal, praise God, ang magiging righteousness mo ngayon, minamahal, God, yung minamahal, God, na mga salita ng Diyos. Panghawakan mo yan, na hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan, minamahal, God. Amen? Magiging matapang ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka magiging matapang, minamahal, God, sa katuwiran ng tao. Kahit kamatayon, minimal, gagawin mo dahil lang sa pinaglalaban mo, kundi, minimal, God, magiging matapang ka ngayon sa katuwiran ng ating mga Paisos. Hindi ka matatakot, anumang kasamaan dumarating, minimal, magiging matapang ka sapagkat alam mo, kasama mo ang ating pinakamahal na Paisos. Mapalakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At higit sa lahat, minimal, magkakaroon ka ng putong. Amen? Haharap ka sa harapan ng ating dakilang Diyos na ikaw ay ikakasal, Manos God, at tiyak mo, manamahal, sapagkat nasa katuwiran ka na ng ating malapay noon, Manos God, tiyak mo na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang gan sa piling ng ating malapay. Kaya naman tayo po umawit sa ating dakilang Diyos.